Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay hindi Biyernes, Thursday pa lang. Pero malapit na, isang tumbling na lang. Thursday po, June 11, 2026. Ayan ha. Kumusta po kayo mga kapamilya, mga kaserbisyo? Siyempre kayo po ay nanunood at nakikinig dito sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Napapakinggan po sa Metro at Mega Manila sa 630 AM band at sa buong mundo via the Filipino Channel. At syempre napapanood nyo kami sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. At syempre nasa Facebook at YouTube po kami at DZMM Radyo Patrol 630. Naimbag, abigat, ading Migs. Nakatulog ka? Nakatulog naman kahit papano. Naimbag, abigat, hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Busos po, it is June 11, 2026. Tandaan po natin, June 12 ang independence po ng Pilipinas. Philippine Independence Day, June 12, 2026. Abiso din po mamaya po sa mga motorista dahil meron po nga road closure. Mamaya po yan, check natin ng full details para po mag-giveaway sa Manila Marathon. Kasi unprecedented ito, Ate Nina. Ang mga runners, ang mga tatakbo sa Manila Marathon is hindi babiyahe. Kasi pag sinabing EDSA, babiyahe. Tatakbo mula south to north sa EDSA. So mamaya po yan stay tuned lang po tayo. Tingnan po natin ang mga proper na websites ang MMDA para po sa mga road closures na mangyayari. Ayan, partner. At saka syempre bukas nga Independence Day nga pala. So holiday. Mag-Filipiniana tayo bukas, partner. Yes, oo. Oo, magbarong ka ha. Oo nga eh. Oo Ako nga. na bahala. Ikaw na bahala. Okay. Tama. Sabi ko pa, yung barong ko kasi hindi ko, nasa kabilang bahay eh. Kaya, nasa kabilang, dami mo kasing bahay. Nasa bahay ng parents ko. Nandun nun. Kailangan i-dry clean. Yeah, yes. Sige, magbabarang tayo bukas. Try natin. Yes. Oo. Okay, well, ngayong araw ay patuloy pa rin po nating tinututukan ang sitwasyon dyan sa Mindanao matapos nga po itong 7.8 magnitude na lindol. At dumami na nga po ang bilang ng mga namatay. At mamaya makakasama po natin, meron tayong makakasama dito sa studio at meron din sa Zoom ang mga opisyal po mula sa GSIS. Meron din po tayong makakasama sa DOST. At syempre sa Philippine Red Cross kung saan makakausap po natin si Dr. Gwen pala. Akala ko si former Senator Richard Gordon. Si Doc Gwen pala makakausap natin ngayong umaga. Okay, ayan, alamin natin kung ano yung assistance na ibibigay ng Red Cross at pati GSIS sa mga biktima po ng Mindanao earthquake. Ito pala kasing si Senator Richard Gordon daw ay napuyat. Tama ba? Yes, oo. Napuyat raw siya kagabi. Yes, If I'm not mistaken, 1 a.m. ba yung sinasabi? Na nandun siya sa wake ni Rene Baterbonia. Nakita ko rin yan na pinost ng ating mga legitimate social media outlets na bumisita po ang actually Ateneo alumni na si former Senator Richard Dick Gordon. Bumisita nga po siya doon sa wake dyan sa Quezon City. Oo, at saka may ibang mga opisyal rin na bumisita, and I understand parang mamayang gabi ba baka ilipad na siya sa Davao or something. Kailan? Ang alam ko bukas yata. Baka Kung hindi ako bukas. nagkakamali. So, si Senator Bam Aquino, nakita ko rin na bumisita siya. Nagpunta siya. Ateneo ba siya? Yes. Oo. Yes. Well, whether Atenean ka o hindi kasi maraming affected, lalo na po yung mga magulang, may mga anak na estudyante pa, di ba? Yung 1 a.m. kagabi si Senator Robin Padilla. Si Senator Robin. Na naka-jersey din siya. Nakita din natin na na-post din yan. Jersey ni Baterbonia. Ni Baterbonia? Talaga? Showed support para sa pamilya. Yes, of course. Malaking bagay yung mga ganong pag-show of support, actually showing up in the flesh. Kaya, sorry pero I'll be more calm. Iba po yung may nakikita. Totoo yan. Iba yung may naririnig na nagsasalita. Sana may muka.
mula sana sa Ateneo. Well, hindi naman Meron na makakaila. ba? Hindi naman makakaila no, na marami din tayong mga kaibigan mula sa Ateneo na nagpapakita ng kanilang, kumbaga, expressing their opinions and their voices. Marami rin mga disgruntled na mga Atenista na Ateneo alumni because of what is currently happening. Sa trend ngayon, no, Monday nangyari up to Thursday, ngayon na parang wala pa ring malinaw. So, ngayon, just the call for truth and accountability. 'Di ba? Yun din si former Ateneo Blue Eagle assistant coach na si Coach Sandy Arespacochaga. Actually, na-interview siya ng media kagabi. Dahil head coach siya at assistant coach siya ngayon sa TNT Tropang Giga, sa PBA. Wala na siya sa Ateneo. Anong So, sabi? nanawagan lang siya na to end the threats sa mga players. Kasi apparently, yes, oo. pati yung mga players, Nababash. Kawawa nababash, naman, oo. 'di ba? Naka-cancel din sila. So, For sure, they're very traumatized. And mga bata lang to mga eh. bata lang. Wala namang may ginustong mangyari yun. Who would have Oo. thought, ano? Mhm. Pero kaya nga dapat may leader na sana lumabas, magsalita. Mhm. It just helps me, cannot help but go back sa nangyari sa atin noon. Naalala mo nagka-stampede sa ABS-CBN? Sa Philippine Sports. Kay oo. Willie Revillame, Yes, diba? oo. Sa Wawawi Yes. Stampede. Sa Pasig. Grabe yon, Oo, partner, tama, grabe. tama. 99 ata yung, kaya may 99 Dreams na foundation. Si Sir Gabi nun, wala namang kinalaman dun sa Stampede, di ba? Pero we will give it to him. Lumitaw siya, nagsalita, nag-apologize. Imaginein mo, 99, yung buhay na nasawi. Dahil lang gustong manood ng Wawawi, di ba? Correct. Pero nag-apologize yung ating boss. Hindi ko naman sa... mo. hindi. Kino-compare nga natin. I have to be honest. Hindi kasi that's... We saw somebody step up. For sure, mababash everything. But somebody really has to talk. Kaya hindi tumitigil Correct. yung panawagan na ano nang nangyayari Mhm. at parang feeling natin hindi tayo satisfied Mhm. sa naririnig natin dahil kulang. Mhm. Kulang na kulang. Nasaan ba yung muka na magsasabi na sorry, nangyari to, walang may gusto mangyari to, ito talaga yung nangyari. Sana may ganun. Alam mo sana, no? Parang blanco tayo eh. Sana Parang ghost. before the weekends. Yan ang last na bibigyan na palugit siguro ng taong bayan, pati ang pamilya ng mga nasawi. Before the weekends, 'di ba? Sana ngayon, sana agaran, pero lumilipas na 'di ba? Every day na It just gets worse. It just gets Oo, yung worse. anxiety rin ng ating mga Yes. kababayan, yung mga magulang. Kasi kahit na sabi mo pa private school yan, kung mangyari sa anak mo, wala namang pinipili yan eh. Maraming team building, may mga, di Pwede ba, minsan mangyari may sa mga bata. Yes, Outreach, kahit any sinong team. field Company, trip. field trip. 'di ba? Pwede kasing mangyari 'yan. Mhm. Kaya pwedeng talagang aksidente lang naman Mhm. at pwede kang lamunin talaga ng Alon. alon kahit na grabe no 6'10", 6'11 ka. Mhm. May tinatawag nga na rip tide or rip curl or rip current. Kung ano man 'yan, basta kakainin ka ng waves, hindi porket 7 ang height mo. Wala. Ho yun. Basta human ka. Oo. Pwede kang talagang kainin ng alon. Nangyayari po yan. Talaga lalo na dyan sa bandang norte. Sa Batanes, sa La Union, sa Pagudpud, Ilocos Norte. Marami pong mga istorya na, yun nga, kinikwento ko nga nagpapapicture lang Grupo ng estudyante tapos biglang kinain ng alon. Correct. Di nila akalain. So, nangyayari po yung mga ganun. Yes, oo, no. Kaya, Kaya kung aksidente, sabihin na natin kung ano ba talaga ang nangyari. Time Pero to do. kasi, accountability rin, partner, nakalagay kasi ang lalaki ng signs na May mga rip flags pa. currents nga. Tsaka may flags di ba? Kapag Yeah. red, bawal mag-swimming. Bawal, Di ba? Bawal. oo. May green, tsaka may red. Oo. Tsaka baka sabihin kasi legality issue, PR issue, pero at the end of the day, kahit sino pong nandyan, it's time to do the right thing. One life is too many. Kahit Ateneo pa yan, Lasal pa yan, UP yan, anumang eskwelahan, institusyon o kumpanya, accountability. Time to do the right thing. Yun na lang po. Pakita natin pakikiisa sa ating mga kababayan na kahit na po mahirap lang, kahit probinsyano, galing sa Agusan, di ba? Nag-aral sa Ateneo de Davao. Siya ang pride nila dyan Kaya he really deserves all the, what for now. Pero at least man lang, di ba? Bigyan siya
ng pagpupugay talaga. And that's what Ateneo de Davao, I think, plans Yes. to do, ano? Mm-mm. Because he is somebody who represents someone eh. He represents mga pangarap ng mga Pilipino eh. Na matutupad sana, kaso sa isang iglap. Yan ang story ng basketball player, Ate Ninya. Lahat ng mga nare-recruit galing probinsya, galing sa kahirapan, galing sa walang-wala, tatay tricycle driver, nanay hindi nagtatrabaho, maraming kapatid. Gusto matupad ang pangarap ng dahil sa basketball, pumunta sa Maynila, magkaroon ng scholarship, mapunta sa pros, mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. O kasi baka raw matakot na ngayon, hindi na payagan ng mga magulang. 'Di ba? Kasi syempre, meron kang ganitong insidente, mapapaisip ka talaga. Kaya sana mabigyan na po tayo ng kasagutan. Pero also, since sabi ko nga kanina, hindi natin na tinitigilan yung pagtutok sa Gensan, bigyan pugay uli natin. Partner, kanina narinig ko yung ini-interview ni Sir Danny Buenafe, na parang isa sa mga first responders na firefighter, na talagang pumasok sa loob ng building. Wow. At talagang kitang-kita mo yung video, dramatic, sirang-sira na yung building, pabagsak na, pinasok niya para palabasin yung mga tao. And true enough, ang dami, may mga tao. So, naipalabas niya? Oo, Wow. grabe. Yung Buhay parang kayo, sir. mga ano sila siguro shock. Hindi mo alam kung sinisigawan niya tao, and then labas na kayo. So, at hindi pa niya nakikita yung pamilya niya, partner. Si Sir, ano nga bang pangalan ni Sir? Kanina nakikinig kasi ako eh. At talagang gusto ko siyang pasalamatan sa kanyang kabayanihan. Yes. Dahil hanggang ngayon, di pa niya nakikita yung mag-iina daw niya or mag-ina niya. Hindi pa siya nakakauwi ng bahay. Si Michael Miguel, ayan. Fire Officer Michael Miguel, na nandyan pa rin nagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. And wag nating kalimutan, yesterday nung kausap natin yung isa sa mga kumakain Yes. sa Jollibee, partner, kinuwento niya, marami pala silang kumakain sa loob, first floor, marami sila. Nasa dulo kasi sila eh. Tapos Oo. puno-puno daw yung breakfast area. Tapos buti na lang yung manager po ng fast food chain, talagang inalalayan nila. Meron pating mga senior na hirap maglakad. Inuna mo na lang makalabas yung kanilang mga customer at saka sila lumabas. Bayani po Akalain kayo. mo. Bayani po kayo. Oo. Saludo po sa inyo lahat. Yung service crew raw ng Jollibee at saka yung manager, sinabihan raw silang lahat, kalma lang, kalma. At dahil sa kanya, maayos silang nakalabas. Dahil isa lang daw yung exit. Totoo yan. Kasi kung hindi po tayo kalma, lahat mag-rush sa exit na Edi napakaliit. stampede. Edi stampede. Oo. Oo. Nagwo-work din lahat ng mga information campaign tungkol sa duck cover and hold. Yung mga maliliit na mga panawagan po yan, mga media interviews, mga campaigns po ng lahat, no, it works, di ba? Kasi kung hindi tinutukan yan, hindi tinutukan ng mga stakeholders yan, baka nga nauwi sa ganon. Mas malaking trahedya. Kaya saludo po kami sa ating mga kababayan na patuloy na nagbibigay serbisyo. So nagbibigay po ito ng pag-asa at inspirasyon na marami pa ring mabubuting kababayan. Sa kabila po ng mga nangyayari sa ating bansa ngayon, dito mo makikita yung mga taong talagang dapat nating tingalain at ituring ng mga bayani. Ayan. Okay, sige po, abangan niyo po yung aming mga interview. Sunod-sunod po yan. Alamin rin kung paano makakakuha ng calamity loans. Ayan po, mula sa GSIS. Ang oras po natin, 11:16 ng umaga. Magbabalik po ang nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Kasama po natin dito sa studio, walang iba
kundi ang Vice President ng GSIS, si Ma'am Maria Rosana Sanchez or Miss Bo Sanchez. Hello, Hindi si good morning. Brother Bo, ito po si Miss Bo. Magandang Miss Bo. umaga po. Magandang Ma'am. umaga po sa inyo, Miss Nina and Sir Migs. Good morning, Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng tagapakinig at nanonood sa DZMM Teleradyo. Thank you. Ayan. Thank you po. Maraming salamat sa inyong pag-unlak. Diretsuhin na po namin kayo. Ano po ba yung mga benepisyo or loans na maaaring i-avail ng ating mga kababayan mula sa GSIS, lalong-lalo na po yung mga nasalanta ng earthquake sa Mindanao? Yes, opo. Bilang tugon po ng GSIS sa mga tinamaan po ng lindol sa Mindanao, yung ating 7.8 na tumama nung nakarang araw, naglunsad po agad ang GSIS ng calamity loan. Normally po, inaantay pa namin yung declaration ng state of calamity, pero nakita naman natin kung gaano kalaki naging impact. Kaya agad-agad po ang aming PGM Week Veloso ay nagpatupad agad na i-grant na ang emergency loan at hindi lang sa isa o dalawang lugar sa Mindanao. Buong Mindanao na po ay pwedeng mag-avail ang ating members at pensioners. Opo, Miss Bo, alam ko po yung Touch mobile app. So Yes. doon na po nila pwedeng simulan. Yes, yun po ang pinakamadaling paraan sana para maginhawa silang makapag-apply through the GSIS app. Pwede rin po sa pinakamalapit na tanggapan ng GSIS. Pero ang advice po namin, in fact, kaninang umaga lang kausap ko yung head ng aming Mindanao office, marami na raw po palang areas na may intermittent na kuryente at signal. So pinakamabilis po talaga yung through GSIS app. Kamusta naman pong offices? Kung meron po kayo update. So far po, yung pong aming opisina may konting tama pero habitable na, declare na po yata na nasilip na pwede namang pasukin na uli. Okay, So, that's pwede good, pong that's puntahan good. yung opisina ninyo dyan, for example, sa Sa Jensan, Jensan, Sarangani, opo. Yes, opo. Davao. Opo. Opo. Physically, nagre-report na rin po yung ibang kawani namin para magserbisyo. Pero again, pinakamabilis po sana through our GSIS app. And dun sa GSIS app, ano yung mga kailangan nilang i-submit or i-upload? Meron pong mga ganon? May facial authentication lang siya. Okay. Nandun na po kasi ang kanilang mga records. So para po sa aming mga active members, kailangan lang po wala silang due and demandable na loan. Ang nagiging due and demandable po ang loan pag nagkaroon ng 6 months na hindi nakapaghulog. So, kadalasan naman ay regular na naghuhulog. So, qualified po sila. Again, naninirahan or nagtatrabaho within Mindanao, pwede pong mag-apply. By the way, 20,000 po ang pwedeng i-apply na loan. Pero para po dun sa may mga existing na emergency loan, we are granting up to 40,000. So, ang net na pwede nilang mahiram ay 20,000 talaga. Pero kung halimbawa loan mo lang ng previous tinamaan ng emergency, ng calamity ang area nyo, kung meron pang active pa yung loan nyo, hanggang 40,000 para makapag-neto ng 20. Opo. Usually, ma'am, ang interest rate po ulit pagdating sa mga ganitong loans. 6% lang po ang interest rate, 3 years to pay. Opo. Okay. Hindi po siya limited sa active members ha. Ang tinitignan lang po pala pag active member, again, walang due and demandable loan, wala po silang unpaid leave, and then walang administrative case. At nakabayad ng, kung bagong member kasi may mga bago tayong kawani ng gobyerno, at least naka 3 months na hulog sa membership. Okay, 3 premiums lang ang nabayaran, 3 months. And Okay. then, kailangan po, yung net take-home pay ay importante. Kasi meron tayong tinatawag na General Appropriations Act, kailangan meron silang 5,000, at least Yes. 5,000 pesos na net pay. Yes, correct. Okay. Opo. Take-home pay. And Miss Bo, etong calamity loan na ito ay available lang, hindi sa lahat kasi kung taga-Luzon ka, tas gusto Yun mo. na nga. Siyempre, kailangan Opo. kasama ka dun sa declared na kailangan may, sabi nyo nga kahit wala pa Ito po hindi na inantay ng GSIS Okay. dahil nakita naman natin sa Yes. mga news reports gaano kalaki yung naging pinsala. So automatically ginrant siya sa Mindanao. Opo. Buong Mindanao na po, hindi na tayo Basta taga Mindanao. Taga Mindanao, Okay. either doon nagtatrabaho or doon po nakatira. And then, yun nga po, 20,000 ang pwede nilang ma-loan up to 40,000 pag may existing loan. Opo. Yung Opo. pong ating mga pensioners, dalawa kasing classification, merong tayong old age at saka disability pensioners. Sila din po ay pwedeng mag-avail ng itong calamity loan. Opo. So technically, ma'am, just for a basic question,
kung residente ka, dapat kung mag-upload ka ng requirements, dapat makita yun na any proof of residence or proof of work. Opo. Anywhere within Mindanao, ma'am. Opo. Actually, Opo. nasa records, nasa database na Matik ng na po GSIS yun. eh. Matik na po. Opo, madali namang makita. Pag active member po kasi, may ano pa tayo, approval ng kanilang agency authorized officer. Within 3 to 5 days po, makikredit na yun sa kanilang mga accounts. Yun. Okay, and kunyari, let's say, kinuha mo yung 20,000 na loan. Kailan pwedeng bayaran? Meron bang, kumbaga, at least man lang palugit sa kanilang buwanang babayaran? Opo, At opo. magkano kaya? Pag, let's say, 20,000. Pag 20,000 po, nasa mga 655 lang ang monthly amortization nun. For how Ganun many ba? years? 3 years to 3 pay years. Ayun. po. Kasi 6% lang po siya. Pero babayaran mo na agad next month? Or meron Once palugit? credited po, opo, may ganun po tayo. Nakaano naman sa system. Okay, Pasok na po okay. sa system yon. Opo. And yung sa loan moratorium, meron po ba tayong ganyan na Sa ipinapatupad? emergency loan po, wala. Iba po yung programa namin na yon. Ito yung para sa calamity loan, diretso lang po siya. Opo. So walang moratorium. Sa iba, Hindi po meron sa bang emergency existing loan. ngayon na iba? Yung pong sa ginhawa program po namin nung nagkaroon ng emergency crisis, doon po sa mga members natin na may existing loan, yun po nagbigay tayo ng palugit ng GS. In fact, sinoli yung kanilang mga ibinayad sa loan. Opo. Ba, pwede ba kapag kuwari okay. new member, kuwari hindi pa ako nakakapag-apply, kapag new applicant, pwede rin po ba ito? New applicant sa emergency loan. Opo, yes ma'am. Opo, Pwede opo. po, pwede po siya. Basta ang requirement lang namin sa new GSIS na member, at least naka 3 months po Ayun. na monthly premium contribution. At magkano po yung budget na nilaan natin specifically for Mindanao? Nako, malaki po, 15.1 billion po. Para po sa ating 608,000 na employees and Ayun. pensioners na nasa Mindanao area. Oo. So sana mag-avail sila kasi binigyan na ng malaking budget. Yes, ano? opo. And they have until September 7 to avail of the loan. Oo. And let's say hindi talaga sila sanay sa online pa and Opo. talagang old style pa rin. Aha. no? Yes. Pupunta talaga sa opisina. Pwede pa rin po. Pwede pa rin. Sa kahit Oo. anong tanggapan ng GSIS. Ano pong kailangan nilang dalhin? Requirements? Siguro yung ano lang nila, of course, yung employee ID nila and yung business partner number, pero matitrace po yan sa aming system sa May records. makikita naman po, nila. May mga forms din na pwede nilang i-fill out, pero maa-assist po sila ng aming member assistance unit. Opo. And then, For kailan that. nila makukuha yung pera? Yun po, 3 to 5 working days, credited na po yan sa kanilang mga account. Ayun. Ayun. Okay. So magandang balita po. Balikan ko lang yung isa kanina kahit na hindi sa Mindanao, ano, yung sinabi niyong binalik niyo yung pera. Ano po yung Opo. circumstance? Yan Para- ba yung bagyo? Ano ba yun? Yes. Nung karoon po tayo ng emergency sa fuel crisis. A fuel crisis. Opo, Okay. yun po, ang GSIS bilang tugon doon sa krisis na yon, yung pong may mga existing loan at naghuhulog, of course, may existing loan sila, ibinalik yung 3 buwan na hulog nila. Ikin-credit back sa kanila po. And then as if wala pong default sa payment. At sino po yung mga naging naka-avail nito? Yung pong may existing loan. Na kahit sino? Na... Mag-a-apply po sila. A-applyan. Okay. Kasi yung iba naman, hindi naman sila severely affected. They don't mind na, okay, tuloy-tuloy Okay, lang yung tuloy-tuloy ang hulog. loan. Pero those who applied for it, basta po meron silang existing loan and may regular na monthly na hulog ang kanilang loan, pinapayagan po ng GSIS na isoli sa kanila. Anong tawag sa ganyan uli? Mads, ano ang tawag dun sa Yung ganyan na Yung- pwedeng ibalik and you can apply for it. Opo, Until opo. now, pwede pa po ba? Para siyang loan moratorium, pero na ano na po, baka magkaroon ng extension, pinag-uusapan pa po. So Pero sa tapos ngayon. na. Baka mag-extend. Kasi may balita na, sinara ang Street of Hormuz. Oo nga eh. So parang eto na naman Eto na tayo. naman. 3 months loan moratorium din. Opo. Ang GSIS naman po continually nakikinig sa plight ng ating members and pensioners. So if ever may mga circumstances sila, pag idinulog po sa amin, pinag-aaralan po yan ng masusi ng aming management. Kung pwedeng i-grant, pinagbibigyan po natin. Again, of course, we take care of the members' contribution. So, kino-consider din yon kung magkakaroon ba ng impact sa fund life. Pero kung hindi naman po, pinagbibigyan po natin. Yun. We try as much to address lahat ng hinaing ng ating mga members and pensioners. And how many members do we have at the moment po sa buong Pilipinas? Nasa 3.2
2 million. million, 3.2 million na member ng GSIS. For those who want to avail yung mga benefits, let's say, nakikinig rin ngayon, hindi lang yung sa taga Mindanao, other GSIS members, meron po ba tayong mga gustong i-promote for them na pwede Yes, nilang marami po kami gamitin? mga available na ngayon loan products. Meron kaming GSIS solar loan. Solar? Yes, Oo, para po oo. dun sa mga, dahil nga sa energy crisis natin, pwede silang bumili ng mga solar panels. Uy, Na-discuss din natin sa Sana show yan. all. Opo, Oo, and then oo. meron kaming e-bike loan. Yes, oo. Yes, electric okay. vehicle loan. May Yes, ganun din po. magkano ba yung mga solar loan? Up to 500,000 po ang pwede nilang i-loan. Wow, Oo. yung e-bike. 200. Actually, yung Magkano ba ngayon 500,000, na e-bike, Mitch? hindi kasi ang 500,000 na decent setup na yon. Kasi usually mga nag-range Ano yan, mga solar panels, panel, yung mga panels. 300 to 500,000. Makakapag-setup ka na talaga sa Oo. iyong tahanan. Malaki Meron po kaming finiture recently from 11,000 mahigit ang kanyang bill. Kinompare the following month after installation, 1,000 mahigit na lang po. Wow, malaking bagay. So, ang laking bagay. Nakatulong ka na sa environment. Nakatipid ka pa. Tipid ka pa, Oo nagka-extra ka pa. 10,000 pesos yung savings. Yan Oo, ay yun. kung meron kang pera na 300 to 500,000. Pero may Kaya buti pa-loan. na lang. May pa-loan ng pa-loan. GSIS. May Wala pa-loan. pa sa mga ordinaryong manggagawa na iba din. Marami ding mga Actually, nagpapa- tayo gustong-gusto natin i-avail yan. But of course, 300 to 500,000. Hindi biro po Masakit yan. po yan. Lalo Oo. na pasukan. Oo. Lalo na marami kang anak. Diba? Lalo na nung summer. Oh, diba? Nung summer, mataas ang konsumo. Grabe. Pag summer, yung mga bata nasa bahay, mataas din ang konsumo. Oo. Ayun Naalala na mo nga. yung gines natin, nakalimutan ko yung Si pangalan. Edmund. Meron daw Oo. silang ganyan, loan. Oo. Pwede mo i-loan, bayaran mo hulug-hulugan. Solar financing. Para Yes, malagay oo, mo. Correct. Oo. oo. Ito po ang Research na lang GSIS dun tayo. sa aming solar loan. Wala naman kaming nire-recommend na specific supplier. So basta ang members natin, may kausap kayo. Ayun po. Yun, maganda readily. Mabilis lang po pati i-avail. siya. Mabilis na din ma-approve. Mabilis. Mga magkano monthly naman babayaran? Depende po dun sa Kunyari- amount ng loan nila. Kunyari, Pero 300. nakaspread siya up to 5 years. 5 Yes, years to pay. And then again, ang bottom line, yung sinusunod namin kasi yung General Appropriations Act. So pag malaki pa ang net take home pay, mas malaki ang pwedeng hiramin. Ayun. Baka Okay. pwede pang tumaas sa 500. Maximum hanggang- po. Malaki na kasi yung 500. Kasi Tawad, nga po, yung kinikwento ko Opo. kaninang from 11 to 1,000, parang nasa 300 lang yun ni loan. Pero ganun Wow. ka-effective Ganun yung kanyang ka-effective. solar Ang panels. galing, Galing. ang galing. Lalo na meron kayong ganyang programa. O at least yan, nalatag ni Miss Bo ng GSIS yung kanilang mga programa. Bago po tayo magpaalam, baka may mensahe po kayo sa lahat ng mga miyembro ng GSIS na nakikinig po at nanonood ngayong umaga. Ayun. Ang inyong GSIS po ay patuloy na nakikinig sa ating members and pensioners. Lahat po ng aming programa nakatutok sa inyong mga pangangailangan. Para po sa mga available programs namin, pwede kayong mag-visit sa aming website sa www.gsis.gov.ph. Again po, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you Regards po. po sa inyong presidente, Yes. opo. si Sir Wick Veloso, tama? Yes, Okay, oo. Sir Wick, nandito siya before. Yes, oo. Pinomote niya yung kanyang, yung online. Oo, yung Touch ng Mobile app. Touch Mobile. Very app. useful po yung aming GSIS app. Okay, Alright. maraming salamat po. Ma'am Maria Rosana Sanchez or Miss Bo. Miss po ha? Miss. not brother. Not brother. Miss Bo Sanchez, ang Vice President ng GSIS. Thank you for being our KOTD. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Oras natin 11:34 ng umaga. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos sa TZMM.
Nagbabalik po kami dito sa Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos on a Thursday morning, June 11, 2026. Aba partner, habang inaantay natin ang Philippine Red Cross, ayan, batiin na muna natin yung Yes. mga nagsiselebrate. Marami lumabas sa Viber ko may mga may birthday ngayon. Ayan, si June Ray 11. Jacinto, birthday niya. Happy birthday sa'yo. Sino pa? Ayan Si oo. Miss Polly ng Gloria Maris, happy birthday po sa inyo. Happy birthday po ma'am. sa inyo. Ayan. Ito po sports update. Panalo po ang New York Knicks. Come Ano from yan? behind victory sa Ayan, NBA ano na? Finals. Panalo po ang New York Knicks by Uy! 1.107-106. Kasi maraming Pinoy sa New York. Kaya mga Pinoy sa New York, mga teachers natin, mga OFWs, sila po nagdidiwang. Up na po ng 3-1 ang New York Knicks kontra San Antonio Spurs at 1 win away. Sila na po ang mag-NBA champion. Pero hindi pa po tapos ang laban. Hindi pa? Tito Danny B! Si Tito Danny. Ano ba? Saan ka ba tumaya? Spurs Saan ka? yan Spurs yan si Tito ikaw, Danny. Knicks. Knicks ako, Knicks. Okay, Knicks so tayo. explain sa mga hindi masyadong Oo. bakit importante to para sa New York Knicks? Kasi number 1, 1973 ang kanilang huling championship. Number 2, isa sa mga pinakamalalaking syudad, pinakakilalang syudad ang New York City sa buong mundo. Maraming mga Pinoy at Oo naman, mga maraming kamag-anak ko. mga kababayan natin, maraming Pinoy sa East Coast sa New York at ang New York Knicks fans talaga solid ang fan base since day one. Kumbaga generational yung fandom nila. Yung tatay nila, yung lolo nila, Knicks fans hanggang napasa nila sa next generation. Ako ay mga pamangking ko, mga naka-Knicks, yung anak ko, binigyan ng Knicks na t-shirt ng kapatid ko. Oo, hi, Bads. that's dyan sa Oo. New York. So talagang lahat sila nakasuot ng mga New York Knicks. Oo, pati which mga is anak ko. Orange and blue. And your anak is there. Oo. Nakabalik na. Hindi, Sa nandito New na, York. nandito na. Oh, meron sila mga Knicks Ganun lang, punta jersey. tayo New York. Okay ba? Sarap naman nun. Sarap ng ganun, partner. Nandun sila, meron sila mga Oh. Knicks jerseys. Yes. Courtesy of my Sir Norman Gutierrez. Sir Ayan. Norman, nanonood yan straight from New York. Nanonood yan sa ating Wow. programa. Sir Norman, hello. Good evening. Good evening. Diba? Dahil Oo, Eastern time. 11:40 ng gabi dyan. Mhm. Diba? Okay, ngayon Okay. makakasama na po natin ang Secretary General ng Philippine Red Cross. Walang iba kundi si Dr. Gwen Pang. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Hi, magandang umaga Miss Nini at magandang umaga din sa iyo Migs at sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Ayan po. Ma'am, kumusta na po ang inyong relief operation sa mga lugar na naapektuhan po ng lindol? So sa General Santos City, nag-umpisa na po kami. Yung ibang lugar na mahirap puntahan tulad ng sa Sarangani Province, sa Glan at sa Malapatan, nakarating na rin po kami nung isang gabi pa at nagdala na rin po tayo ng relief goods natin. At tapos meron din po tayong area na titignan ngayon, yung Davao Occidental. Ito po ay yung San Jose Abad Santos at Balut Island. Nandun na rin po tayo sa relief operation natin. Meron pa rin po tayong search and rescue na ginagawa sa General Santos. Tumutulong din po tayo sa Glan, no? At saka ngayon, since meron ding report dito sa may Davao Occidental, sa Jose Abad Santos, tsaka sa Balut Island na meron mga landslide din. So, nandun din po yung mga teams natin. Pero ang focus natin ngayon kasi, Nina and Migs, ay also yung pag-produce ng water. Kasi na-isolate kasi ang island, no? Na ang Glan at ang Malapatan. Kaya wala po silang tubig ng ilang araw na. So, ang ginawa po ng ibang ahensya, nagdala din po ng tubig, nagdala din po kami ng tubig, pero ang inisip po namin ay magdadala na lang kami dapat ng water treatment system or equipment para doon na lang kami gagawa ng tubig sa Glan at sa Malapatan. So, tuloy-tuloy pa rin po yung paglilinis. Tumutulong din po kami sa paglinis ng mga debris kasi marami pong mga landslide area. Kaya nandun po yung team natin. Set up po yung team natin ng mga command post, command center natin. Kaya yun po. At saka tuloy-tuloy yung in-depth assessment. Natapos na po kami sa rapid assessment. Nalaman natin ang mga pangailangan pang emergency. Pero yung mga in-depth assessment, yun ang ginagawa natin tulad ng mga bahay, ilan yung mga nawalan ng bahay, ilan yung mga infrastructures pa rin ang sirang-sira at kailangan natin tulungan, especially kung yan po ay
nagpo-provide po ng community service. Opo, opo. Doc Gwen, good morning, Migs po ito. Of course, Red Cross, ang mandato po talaga is to, kumbaga, quick response in times of need, in times of natural calamities. Usually, pag earthquake, ano po yung mga karaniwang first approach po ng Philippine Red Cross? Especially, napaka-delicate po nito kapag may mga natatrap. Hindi agad-agad ang swift action po dapat. Pero ano pong approach po ng PRC, ma'am? So, ang ating approach, number one, pag before pa lang nangyayari ang any disaster, no, ang approach ng Red Cross ay multi-hazard. Kasi we will not know kung ano yung hazard na darating. And it can be also, multiple. Example, pwedeng earthquake, pero magkakaroon siya ng tsunami, magkakaroon siya ng landslide, so magkakaroon siya ng fire. So, we always prepare and to respond in multiple hazard ng disasters. So kaya normally number one dyan ay rescue. Kasi pa nag-collapse yung structure, we go and we save lives muna. So tayo through rescue efforts. And then since may tsunami alert tayo for earthquake, laging ganyan. So we check kung may tsunami alert. We alert the communities to go to highest point in their area para sila maabutan ng tubig in case na magkakaroon ng inflow ng water from the sea. So nagkaroon tayo ng tsunami, buti na lang ay medyo yung wave ay mahina at mababaw lang. So otherwise it would have been very difficult. So after nung we check the evacuation centers, kung may evacuation centers, kung meron po, and we check yung mga bahay-bahay, we check the lifelines agad, no? So kung may tubig ba, may kuryente, at ano pang mga lifelines, bridges na ano ba yan, na cut ba yan, para we know kung we can access the area or not. And then pagkatapos po nun, we check sa evacuation center, may pagkain ba yung mga tao, may marketplace ba, may bibilan ba ng pagkain dun o wala, may nagpapakain ba na ibang ahensya o ibang mga donors natin and partners. So kung wala, then we fill the gap din. So yun, so ang ginagawa natin, we're feeding, meron po tayong hot meals, meron po tayong mga food packs, sa Glan, puro food packs na tayo, nagbibigay tayo ng mga food packs na. And then we check kung sarado pa rin mga ibang tindahan o nasira yung mga kabuhayan, then we give also mga hygiene kits, kitchen sets, and then we also look into yung mga livelihood support natin. Sa ngayon, nakafocus pa lang tayo, Migs, no, sa emergency relief, emergency needs ng mga tao. So sabi nyo nga po kanina, Dr. Gwen, nakakonsentrate kayo dyan sa Glan and Malapatan. Bakit po? Ano po ba ang nangyari dyan? Sabi nyo, na-isolate yung mga Naputol sila. po yung bridge. Opo. Opo. Nag-collapse yung bridge. Yun ang ng Gensan going to Glan and then Glan to Malapatan or vice versa. So yun po. Pero this morning nasabihan po kami na passable na po yung road ng Malapatan to Glan. So we're validating and verifying kasi gusto na rin namin makadaan doon para makarating po yung support from Gensan to Malapatan and Malapatan to Glan. So may nakapasok na po ba from the Philippine Red Cross dyan sa Glan? Yes, opo, nandun na Opo. po kami. Sa Glan po, meron po kami pumunta po kami by land kahit puputol okay. yung bridge. So dumaan po ng mga tao namin sa river, and then pumunta rin po kami via sea, no? Sa Glan, no? Gumamit po tayo ng fishing boat para makarating tayo doon. Oo, ang hirap talaga pag ganyan isolated. O, ilang families pa yung affected Yes. dyan sa Glan? Tsaka sira po yung sira po yung wharf, no, ng Glan, no, at tsaka Malapatan. Kaya hindi natin na ibaba agad yung mga goods doon. So pag nag-travel tayo by sea, i-anchor muna yung boat, no, somewhere, and then from there ililipat, parang relaying. I-relay natin yung mga goods sa maliliit na bangka. So maliliit na bangka, tsaka dadalhin po sa wharf. Yung Opo. wharf po ay sira, no. Opo. And then doon naman sa Broken Bridge, ganun din, dadalhin na natin kung saan na karoon ng sira yung bridge, bababa doon sa ilog, iakyat ulit kung saan nakaantay naman, nakaabang sa kabilang section, no, yung sasakyan. So in terms of number of
yung sa evacuation center, meron po tayong 623 families or 3,000 individuals dito po sa Jensan, Sarangani at South Cotabato. And then yung mga damages na bahay naman, so for today, ang number of reported ay damage, no? 515 houses totally damaged. Ang partially damaged ay 1,832. Okay. All right. Dr. Gwen, maraming salamat po for this interview. Mabuhay po kayo dyan sa Philippine po. Red Cross po, ma'am. At Thank you, Miss Nina, and thank you, Migs. sana po mabigyan pa no yung ng tubig yung ating mga kababayan no, na Yes, na-isolate. opo. And tulong medical, no? And So we're also medical. helping them sa mga medical assistance. Thank you po. Alright. Yan po si Secretary General Dr. Gwen Pang ng Philippine Red Cross. Maraming salamat po. Okay. Para po sa ating para sa masiglakas na araw, Ate Nina, katawang po ng DZMM ang Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa Gardenia sa pagbabahagi ng masarap at masusustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Okay, magbabalik po kami. Kasama naman po ang DOST. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Okay, kasama po natin dito sa studio live, walang iba kundi si Miss Arlene Centeno or Miss Ling. Siya po ang Chief ng Finance and Administrative Division ng DOST. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po, ma'am. Okay. Morning. Good morning, sir. morning. And we're going to talk about ito pong scale up Yes, ma'am. ng DOST. Ano po ba itong scale up? Ang Scale Up po ay isang training program. Ito po ang ibig sabihin po nito ay Science Communication Advocacy and Library Education Upskilling Program. So, meron po tayong 3 programa o 3 kurso na ino-offer po sa publiko. Ano po ito, ma'am? Ano po yung mga kursong ito? Unang-una po, meron po tayong Science Journal ako. Ito po yung Creating Science, Engaging Science Stories through multimedia platforms. Pangalawa po, meron po tayong MyLA para sa ating mga librarians. Meron Make Your Library Alive po, basic Kailangan training for natin librarians. yan. Opo. Di na uso ang library ngayon. Oo, ah. ay library ma'am. science di ba? Wala na. Usually, opo. And ma'am, marami tayong kakulangan sa mga licensed librarians po sa buong Pilipinas. Opo. At ang pangatlo po, syempre po kayo ay nasa broadcast. Meron po kaming lights, camera rolling. Tinuturuan po ang mga estudyante na gumawa po ng mga video gamit ang cellphone o gamit ang camera kung ano man po ang pwede. So from production, pre-production po, production hanggang post-production po. Script writing kasama po doon. Kasama din po ang paggawa ng pag-edit ng video at recording po at paglapat ng tamang effects. Galing, sa kasi video. una nating naalala dyan ang ating kasamahang si Ariel Rojas, di ba? Opo. Meteorology, di ba? Yes, Yan ang kanyang tinikap na kurso. At syempre, science na ilalagay mo sa broadcast. At yung syempre, yung siyensya, ma'am, na talagang nagagawa mong layman para mas maintindihan ng mga Pilipino. Yes po, oo. Kasi importante na ngayon sa digital platform na Yes, very ma'am. Yes, easy, ma-appreciate. So bakit, ma'am? Bakit nyo kinonceptualize na magkaroon ng ganitong mga programa po? Sir, kasi meron po tayong 2 sinusolusyonan Kasi marami po, nagkukulang po ang science communication skills sa Pilipinas. So marami po tayong mananaliksik na magagaling. Pero po hindi po ito nalilaymanize, hindi po ito naiintindihan ng publiko. Baka Correct. sila lang nakakaintindi. Yes, Very technical siguro, no? Opo. Kaya po, inulunsad namin ng programang ito noong 2024. Sa ngayon, 3 pa lang po, pero po, sa mga darating na pagkakataon, ma'am, baka magkaroon pa po ng mas Opo. maraming programa. Maganda po yan. Sinong mag-enroll dyan? Usually po, mga high school students, junior and senior high schools, meron din po mga guro, professional, meron din pong technical staff ng mismong DOST. Sumasali po sila at mga kolehiyo po. So paano po yung collaboration nyo dyan or with the kolehiyo or kung gusto nung high school Opo. student mag-take ng ganyang mga programa? Yeah. They can contact us po through email o tawagan po ang DOST STII through our email address scaleup.ph
at stii.dost.gov.ph. Sagutin lamang po, may form po na sasagutan doon. At kami po ay sasagot sa loob ng 7 araw. Opo, ma'am, yung library training, kasi nga, di ba, ngayon na digital na, maaring Opo. konti na lang din na nagbabasa, konti na lang din na nagpupuntang library, at sabi nyo nga po, kailangan tugunan yung pagkukulang Yes po. sa mga librarian. So, paano Opo. po natin siya actively na sinusolusyon na ngayon, beyond, besides the program po na na-mention po Sir, ninyo? kasi marami na po kami online materials at kung narinig nyo na po ang Starbucks, Starbucks. Opo, Starbucks po, ito po ay matagal na nilaunch. S-books. Hindi. Okay. Science and Technology Okay. Academic Research-based openly operated kiosk. Ito po ay nasa buong Pilipinas na. So ano po ba ito? Ito po ang first digital library po in the box. So yung aming collections, S&T collections sa STII, inilagay po sa isang computer at pwede na pong gamitin para ka ng may isang library. Okay. Dinadala po sa eskwela. So, yan nga yung mga nilalagay sa school. Hindi ito yung pag may wifi ka, pwede mong i-access. Ma'am, Kahit siya? sa- Offline siya, ma'am. Offline. Kahit saan. Pero meron din pong online na ginagawa ngayon. Pero po, kasi ang ano po natin, layunin kasi natin yung mga eskwelahan na malalayo. Yes, para po sa kanila Opo, ito. opo. So, going back to the programs, usually, how does that work? Kasi meron palang gano'n, kasi nag-aaral ako, for example, tapos Yes, meron palang ganito. Anong benefit sa akin? Kasi kung mag-aaral ako, baka ayoko na mag-aaral. Baka ako mag-aaral ng isa pa. Hirap na ako sa high school. For example lang po, how do you encourage them to take your courses? And how many students po do you have at the moment? Ma'am, kasi sa ngayon po, ino-offer po namin siya, pero nililimit po namin sa isang, halimbawa sa isang klase o sa isang pagsasanay, at least 30 po. Pero kung nakikiusap po ang eskwelahan na mas maraming maraming estudyante ang gusto, minamaximize ko po 35 to 40 para po yung learnings nila nandoon pa rin. Kasi pag may mga workshops kasi, ma'am Ano yung pupunta kayo sa school or sila yung pupunta sa DOST? Paano po yun? Ma'am, meron po pupunta kami sa eskwelahan at meron po minsan talagang pumupunta po sila sa amin. Humihingi ng okay. tulong. Opo. Maganda yung mag-collaborate yung mga school kasi para may real life na, Yes. kumbaga example. Correct. Hindi lang Oo. puro theories, libro. Yes, practical Iba yun, application. nakikita mo sila Oo, tsaka kasi mga estudyante ngayon talaga na-appreciate kung ano yung content na napapanood nila online. Yes. 'Di ba? Oo. Educational na, 'di ba? Practical pa. Apo. Okay, and before we go, ma'am, sige, let's invite yung mga interesado po and let's encourage them na andito na to sayang. Na gamitin itong scale-up na programa ng DOST. Opo. Sa mga gusto pang matuto ng science communication, library information po, and library science, inaanyayahan po namin kayo na pumunta sa STII or tawagan po kami o mag-email po sa amin. Samantalahin po natin, libre ito. At sana po lahat tayo, huwag tayo mapagkaitan ng tamang impormasyon dahil po sa mga kumakalat na mga fake news ngayon. Isa po yan sa advocacy ng STII. So dito po, malalaman natin ang tamang informasyon at matututo tayo kung paano po natin ipapahayag sa publiko yung mga sinasaliksik ng DOST o ng mga siyentipiko sa paraan na maiintindihan ng mamamayan. Ayan po. Naku, maraming salamat sa DOST. Ang dami niyo pong ginagawa Ang lawak-lawak ng sakop ng DOST At isa nga ito, baka hindi niyo alam, meron pala silang ganitong programa. Kaya maraming salamat po sa Chief ng Finance and Administrative Division ng DOST, Ms. Ling Centeno. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat, sir. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. Alright. Ngayon naman, partner, meron pala tayong report Pahabol. tungkol nga sa back to school bilang pagtugon sa pagtaas ng bilang ng estudyante ngayong taon. Pasok na pasok itong Batasan Hills National High School na ginawang blended learning. Ang detalye ng balita mula sa PRTV News, Lester Aler. Lester? Ayan, Alina, Migs, ika-4 na araw na nung magsimula ang pagbubukas ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa nitong Lunes, June 8. At narito tayo ngayon sa Batasan Hills National High School upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon mag-iisang linggo matapos ang balik eskwela. Sa mga oras na ito, Ninya, Migs, nagsasagawa ang paaralan ng orientation para sa earthquake drill sa kanilang covered court. Bilang paghahanda ito matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani itong Lunes. Itong orientation nila ay kinakailangan dahil nga doon sa nangyaring lindol at itong yung Batasan Hills ay nagsasagawa sila ng orientation at
practices, no, kung ano nga ba yung mga dapat gawin before, during, and after ng pagyanig o lindol. Samantala, upang matugunan naman yung kakulangan sa classrooms, no, pinatupad ng Batasan Hills National High School ang blended learning, kung saan scheduled ang pagpasok ng mga mag-aaral mula grade 7 hanggang grade 12. Samantala, tinanong naman natin, no, yung pamunuan ng paaralan sa pangunguna o ni Assistant Principal Lerma Tuazon, kung saan sinabi niya na wala pa namang kinakaharap ang paaralan na challenges, no, maliban doon sa paglabas at pagpasok ng mga estudyante dito sa paaralan. Dahil nga doon, no, sa mataas na bilang ng mga estudyante nag-aaral dito sa Batasan Hills National High School, ay medyo nahihirapan pa sila, no, na makontrol yung pagpasok ng mga estudyante at the same time yung mga papauwi naman. Kasi Ninya Mix, no, aabot kasi sa mahigit 15,000 mag-aaral ang kasalukuyang naka-enroll para sa taong 2026-2027. Mas mataas raw ito ng 1,000 kumpara noong nakaraang taon. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng enrollees ay dahil sa muling pag-offer ng paaralan ng senior high matapos pansamantalang mahinto last year. Para sa DZMM, ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Ayan, maraming salamat, Lester Aler. At yan po ang kabuuan ng ating talakayan na sa araw na ito dito po sa DZMM mula sa GSIS na tulong at sa pag-agapay ng Philippine Red Cross hanggang po syempre sa pagsusumikap ng DOST. Maraming salamat po sa inyo. Alright, so binabati lang po natin ng happy birthday ang ating kasamahan, Freddy Abano. Kuya Fred! Kuya Fred! Kuya Fred, happy birthday sa'yo. Happy Nagpa-spaghetti birthday siya. to you. Nagpa-spaghetti. More life to you. At syempre, ating mga kasama, sila Mark Marinay, PRTV, Tech Team. Hello and good Wow, morning. birthday din? Oo, hindi. Nagpapa-shoutout lang. Hello, Panalo daw ang shoutout. kanilang team. Yes. Let's go Knicks. Ayan. Alright, Ay, susunod ito pa, po. Sino ba? Jerome, Kat, and Julia from Luca. Ay, hello, Double guys. C-A-N, hindi Oo. Luca. Oo. Hi, Oy, Luca team. alam mo si Kat, miss ka na ni Kat. I miss you, Oo. Kat. Kailan ba kita makikita Oo, uli? si Mother, miss na daw na si Busy, Mother. busy. Alright, Yes. susunod po headline ngayon. My baby Kat. Kasama si Jeffrey Hernandez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye. Bye po.